Sa barangay at iski eleksyon, lamang ang may pira at madiskarte. Hello, sang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapobre. Welcome back muli sa ating munting channel, Cap John Official. Araw pa rin ng Miyerkules ngayon mga kapobre. So panibagong vlog tayo. So kanina ang ating napag-usapan ay tungkol doon sa tips kung ikaw ay may planong tatakbo, kagawad man o kapitan sa barangay at iski eleksyon. So panoorin nyo na lang yung upload natin kanina para malaman nyo mga kapobre. So ngayon, step 2. Yung kaninang upload natin is step 1. Ngayon naman ang step 2. So ito na ngayon. So kung okay na yung step 1, kinonsulta mo na yung mga kamag-anakan mo, mga kaibigan, at pinahiwatig mo na sa iyong mga kabarangay ang iyong hangarin. So ito na ngayon mga kapobre. Halimbawa, plano mong tatakbo ng barangay kapitan. So kailangan mo ng mga kagawad. 7 yan sila mga kapobre. Halimbawa, ikaw ay aspirant. So panigurado at karamihan sa mga incumbent ay doon din yun pa-line up sa incumbent na kapitan. Maliban na lang yung hindi mga kasangga ni kapitan ay maghahanap yun ng kapitan na kanilang masasamahan. So ito na ngayon. Halimbawa, kapitan ang gusto mong takbuhin, so kailangan mong magmasid. Kailangan mong mag-snipe or mag-scout every purok or kada purok. Kailangan mong mag-scout ng mga posible mong i-line up na kandidato pagkakagawad. Unang-una, dapat yung piliin mong kandidato ay may pamilya or malaking pamilya sa purok. Kailangan yan para makahakot kayo ng butante. Pangalawa, kailangan mo rin ng kagawad na respetado sa isang purok para madali siyang makaengganyo ng mga butante. At pangatlo ay dapat yung kagawad na pipiliin mo ay mayroon ding, sabihin na natin, mayroon ding pambili ng boto. Yan, totoo po yan mga kapobre. Ang pinakaunang balakid pagkakandidato kayo mga kapobre ay pira po. Karamihan pag pinuntahan mo isang tao, gusto mong i-line up sa'yo, unang bungad mo palang sabihin na yan, wala akong pira. Yan talaga unang nilang sabihin mga kapobre. Kaya mas maganda pag tatakbo ka ng kapitan ay mayroon ka ring pira. Para pag alam mo yung isang tao na maraming kamag-anakan tapos hindi dahil walang pira, ay kailangan mong ng backupan para maengganyo yun. Sabihin mo, ikaw na bahala sa gastusin. So yun ang dapat mong gawin kung kapitan ang iyong tatakbuhin mga kapobre. So ito pa, dapat kilatisin mo yung kalaban mo. Dapat alamin mo kung saan siyang purok malakas. Alamin mo kung sino ang kanyang mga purok leader. Dahil kailangan mong ligawan yun. Unti-unti lang, wag mo lang biglain para di magpumiglas yung tao. Kailangan mo munang ligawan ng mabuti. Halimbawa, kada linggo, puntahan mo, tagay-tagay, wag mo munang kausapin sa politika. Banding-banding lang muna. Yan ang diskarte dyan mga kapobre. So pag makuha mo na ang loob, dito na papasok yung malupitang diskarte mo. Kailangan mong makuha ang loob nung purok leader ni kapitan para mapunta sa'yo. Kung kinakailangan, pangakuan mo ng posisyon sa barangay.
So yan lang muna ang ating step 2. Bukas pag-usapan natin yung kung ikaw ay may planong tatakbong barangay kagawad. Bukas yan. Dahil mayroon din tayong kunting karanasan dyan. Dahil nagiging kagawad tayo rito sa barangay namin. At pagkatapos ng kagawad ay naging barangay kapitan tayo dito. Kaya yung aking mga tips na ibinahagi sa inyo mga kapobre, yan po ay karanasan ko po. Yan po ay true to life story. Kaya maniwala kayo sa hindi, lamang ang madiskarte. Lalo na dito sa barangay at SK election. So yan lang po muna. This is your Cap John Official. Again, isang pagpagpalang gabi sa inyong lahat. Please subscribe. Bye-bye and God bless.